So ayan guys, sa nakaraang vlog, natutunan natin kung paano gumawa ng isang malinaw at epektibong research title. So ngayon, gagawin natin ang isa sa pinakamahalagang part ng research, ang statement of the problem. Ipapakita natin ang step-by-step na proseso kung paano nga ba ito gawing malinaw, lohikal at makabuluhan na magiging guide ninyo sa inyong buong pag-aaral. Kaya kung handa na kayo na maintindihan kung paano binubuo ang Statement of the Problem or SOP, simulan na natin. Okay, kapag mayroon ka ng research title, ang susunod na hakbang ay ang paggawa ng SOP or ang Statement of the Problem. Ito ang part ng research na nagsasabi kung ano mismo yung mga tanong na sasagutin ng iyong research. Halimbawa, ang ating focus research title ay Self-Reported and Peer-Reported Bullying Experiences Among Grade 11 Students, a Comparative Study. Ngayon, gagawa tayo ng SOP na magiging guide natin sa buong research. Ang research title ay nagsasabi kung ano ba yung paksa o topic. Samantala, ang SOP naman ang nagsasabi kung ano yung mga tanong na sasagutin natin tungkol sa paksang iyon. Ano nga ba ang statement of the problem? Ano ibig sabihin ng SOP? Ito ang bahagi ng pananaliksik na naglalarawan ng pangunahing issue o problemang nais mong pag-aralan. Bukod sa pagpapakilala ng problema, isinasalin ito ng malinaw sa mga tiyak na tanong na sasagutin ng iyong research. Mapapansin natin dito na may process ang SOP. Una, tinutukoy nito ang konteksto ng problem. And then, ginagawa niyang malinaw ang mga problem sa pamamagitan ng research questions. Yon. Dahil dito, nagkakaroon ng direksyon ang buong pag-aaral hanggang sa mga susunod na bahagi ng research tulad ng methodology, data gathering, analysis, at conclusions. Ibig sabihin, ang SOP mag-guide ito sa mga susunod pang bahagi ng iyong pananaliksik. Pag malinaw ang SOP, malinaw rin ang direksyon ng iyong pananaliksik. Pero kung malabo ang SOP, mahihirapan kang buuin ang mga susunod na bahagi ng iyong research. So, bakit nga ba mahalaga ang SOP? I-compare natin ang SOP sa isang compass ng iyong pananaliksik. Bakit compass? Ito kasi ang nagtuturo kung saan dapat patungo ang iyong pag-aaral at kung ano ang dapat ninyong bigyang pansin. So makikita natin, ang SOP ay nagtatakda ng direksyon, kaya siya compass. Dahil malinaw nitong tinutukoy ang problemang nais mong pag-aralan. Nagiging guide ito sa pagbuo ng iba pang part ng research tulad ng hypothesis, review of related lit, at methodology. Nililinaw din ng SOP ang saklaw ng pag-aaral upang alam ninyo kung ano lamang ang dapat nyong isama at kung ano ang hindi sakop ng iyong research. And then, ipinapakita nito kung bakit nga ba mahalaga yung research na gagawin nyo. At nakatutulong itong makabuo ng mga rekomendasyon sa posibleng solusyon batay sa magiging resulta ng iyong research. Pag malinaw ang SOP, magiging malinaw din ang buong paglalakbay ng iyong pananaliksik mula simula hanggang wakas. So, gagamitin natin ang ating focus research title na Self-Reported and Peer-Reported Bullying Experiences Among Grade 11 Students. So, bago ko ito ituloy, maaaring nagtatanong kayo paano kayo nag-come up sa ganyang research title. Pwede nating panoorin yung mga naunang vlog bago ito, pagpili ng topic at paggawa ng research title. Ano ba ang bahagi ng SOP? Ang unang bahagi ay yung tinatawag nating general problem. Ito yung malawak na paglalahad ng pangunahing issue o problemang nais mong pag-aralan. In short, ang general problem ay sumasagot sa tanong na ano nga ba ang pangkalahatang problemang nais tugunan ng iyong pag-aaral. So, general problem, pangkalahatang problema. And then, a second part ng iyong SOP ay tinatawag na specific research questions. Ito naman yung mga tiyak at detalyadong mga tanong na hinati-hati sa iba't ibang aspeto ng problema upang mas madali nating ma-analyze at masagot. So in short,
Ang general problem, nagbibigay ito ng malaking larawan ng iyong pag-aaral. Samantalang ang specific research questions, nagsisilbing mga steps upang masagot natin yung ibinigay natin sa general problem. Ngayon, simulan natin ang unang step sa paggawa ng SOP. Ito ang pagbuo ng general problem. Ang general problem, ito yung malawak na tanong na naglalarawan ng pangunahing issue na nais mong pag-aralan. For example, ang ating example title, Self-Reported and Peer-Reported Bullying Experiences Among Grade 11 Students, a Comparative Study. Yan yung ating title. Bago tayo gumawa ng mga detalyadong tanong, kailangan muna nating alamin ang pinakapangunahing problemang gustong bigyang linaw ng pag-aaral. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng direction sa ating buong research. Diba, inihalan tulad natin ang SOP sa Compass, binibigyan ito ng direksyon ng ating study. Tumutulong ito upang maging makabuluhan ng pag-aaral at nagpapakita kung bakit nga ba kailangang isagawa natin ang pananaliksik. Ang general problem ay nagiging guide din sa pagbuo ng mga specific research questions. So bago tayo pumunta sa mga maliliit na detalye, itanong muna natin, ano nga ba ang malawak na problemang nais kong bigyang linaw? Diyan nagsisimula ang isang mahusay na SOP. Ayan, makikita natin sa ating screen ang isang example ng general problem. Ayan, di ko nababasahin ng word for word yung nakasulat dyan na nakasulat sa lingwaheng English. Okay? Ito ang halimbawa natin ng general problem. Ang example title ko ay Self-Reported and Peer-Reported Bullying Experiences Among Grade 11 Students, a Comparative Study. Kung gusto mong basahin yan ng mabagal at i-analyze, pwede mong i-post itong video. Pero ang gagawin ko na lang, ipapaliwanag ko yung ibig sabihin ng nakalagay dyan. Mapapansin natin na ang general problem natin, hindi pa to listahan ng mga tanong. Wala pa tayong makikitang mga tanong dyan. Instead, ipinapaliwanag ng general problem ang malawak na sitwasyon ng bullying. Kaya kung mapapansin natin kasi sa title natin, nakafocus ito sa bullying, which is isang seryosong issue na nakakaapekto sa mga estudyante, lalo na sa mga mag-aaral natin. So, bakit yan ang napili natin? So, kung gusto nating malaman yan ng mas detalyado, balikan natin yung susunod na vlog, yung pagpili ng topic, kasi may nakita tayong research gap. Napakarami ng pag-aaral tungkol sa bullying. Pero, nakita ko yung research gap. Meron pang kakulangan ng study sa pagko-compare ng self-reported at peer-reported bullying experiences para mas maintindihan natin ang problem tungkol sa bullying, makabuo tayo ng epektibong programs and intervention para sa bullying. Ito yung general problem natin, makikita natin, dahil dito nilalahad ang malaking larawan, yung overview ng problem na ating pag-aaralan. Ito ang nagbibigay ng konteksto at nagpapaliwanag kung bakit nga ba mahalaga yung study. So, bakit natin ito pag-aaralan? Ano yung mga overview na problem na ating tatalakayin sa study na to? Ang general problem, uulitin natin, ang pundasyon ng SOP. Pag malinaw ang malaking larawan ng problema natin, magiging madali ang pagbuo ng specific research questions na susunod nating i-discuss. Ayan, makikita natin, pagkatapos nating ma-discuss yung general problem, tingnan naman natin, paano bang gumawa ng specific research questions? Ano ba yung ibig sabihin ng specific research questions? Ayan, makikita natin. Ito ang mga mas tiyak at detalyadong tanong na tutulong sa pagsagot ng general problem. Meron na tayong general problem, paano natin ito masasagot o masosolusyonan? Gamit ngayon tayo ng mga specific research questions. Makikita natin dyan yung flow ng paggawa ng specific research questions. Number 1, balikan natin yung general problem. Identify natin yung malawak na isyung nais nating pag-aralan. And then, hatiin natin yung malawak na issue na yon sa iba't ibang aspeto o dimensyon na gusto nating siyasatin.
And then, gagawin nating tanong yung mga aspeto natin na yon na hinati-hati. Gagawin natin siyang specific questions. Okay? Gamit ang ating mga tamang research question format. Siguraduhin natin na may kaugnayan ang bawat tanong sa ating research title. Ayun. At sa general problem. Remember, kailangan connected ang mga research questions sa research title. Connected din ang mga research questions sa general problem. Tiyakin natin na ang bawat tanong ay malinaw, tiyak, at kayang sagutin sa pamamagitan ng ating research. Usually, gumagamit tayo ng mga WH questions, di ba? What, when, where, who. Minsan gumagamit din tayo ng how or why. Usually, sa mga studies, okay, enough na yung 3 to 5 questions. So, usually, pwede na yung 3 hanggang 5 mga tanong. Bawat isa ay may malinaw na layunin. Tandaan nyo yun ha. Yung mga questions natin may purpose. Connected siya sa title, connected siya sa general problem. Dapat yung mga specific research questions natin makatulong sa pag-unawa ng pangunahing problema. Okay? Yung mga specific research questions, ito yung magiging guide natin sa data collection, analysis, at pagbuo ng findings ng ating research. Ayan. So, pagkatapos nating ma-define ang specific research questions, tingnan natin yung example natin dito. Ang example title natin ay Self-Reported and Peer-Reported Bullying Experiences Among Grade 11 Students, a Comparative Study. Question number 1. What is the level of self-reported bullying experiences among grade 11 students in terms of frequency, type, and location? Lilinawin natin muna sa question number 1, ano ba yung self-reported bullying experiences ng mga estudyante? Next question. What is the level of peer-reported bullying experiences among grade 11 students in terms of frequency, type, and location? Sa second question natin, lilinawin naman natin yung status ng peer-reported bullying experiences ng mga grade 11 students. Pangatlo, is there a significant difference between self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students? Yun, pagkukumparahin na natin. Sa lahat ng respondents natin na grade 11, meron bang difference yung kanilang self-reported and peer-reported bullying experiences? Yun, yung nakita natin. Kumbaga, sinagot natin sa question 1 and 2, pagkukumparahin na natin sila in terms of grade 11 students. Next question. Do self-reported and peer-reported bullying experiences differ significantly when grouped according to sex, male and female? Interesting question. May difference ba ang kanilang self-reported and peer-reported bullying kung sila ay lalaki or babae? Kasi dito sa study na to, kinuha din natin yung kanilang profile. Okay? So, makita natin, kapag ba ikaw ay male and female, may difference ba yon sa kanilang self-reported and peer-reported bullying experiences? Next question. Do self-reported and peer-reported bullying experiences differ significantly across different strands? Kung sa question number 4, kinumpare natin yung kanilang bullying experiences in terms of sex, sa 5 naman, in terms of strands. Kung saan sila nakabilang na strands or academic track. Okay? So, makikita natin yung mga research questions natin na to na specific, related sila sa isa't isa. Nag-start tayo sa pag-describe, okay, ng self-reported bullying experiences gaya ng frequency, type, and location. And then, ganun din yung ginawa natin yung kasunod. Nilinaw naman natin ano yung peer-reported bullying experiences. And then, nung nakuha na natin yung impormasyon na yon, saka natin tinatanong, may makabuluhan bang pagkakaiba or significant difference sa pamamagitan ng self-reported at peer-reported bullying experiences? Dahil nga comparative study ito, maaari pa nating suriin kung nagkakaiba rin ang mga resulta based sa sex and academic strand or academic track. Mapapansin natin na bawat tanong natin ay may tiyak na purpose. Direktang konektado sa research title.
Hindi sila basta random na lang na mga questions na maisipan natin. Instead, magkakasamang tumutulong yung mga questions na to para masagot natin yung general problem ng pag-aaral. Okay? Ang isang SOP na maganda dapat malinaw, tiyak at nakaayon sa mga variables ng ating research. Pag maayos yung mga questions natin, magiging sistematiko ang ating pangangalap at pagsusuri ng data. Ayan. So pagkatapos nating makita yung mga example ng specific research questions sa research na ito na pinamagatang self-reported and peer-reported bullying experiences among grade 11 students, a comparative study, himayin natin ngayon. Bakit ba naging mahalaga yung bawat tanong? Okay? Number 1 natin, ang purpose niya ay to describe how often, what kinds, and where bullying happens based on students' own experiences. It gives a clear picture of perceived bullying. Ayun, kasi self-reported siya. Makikita natin ngayon yung own experiences ng mga estudyante. Pangalawa, ano ang purpose ng question number 2? It shows how students observe bullying among their peers. Ayun, na pag-obserba naman ng mga estudyante sa kanilang kapwa mag-aaral, which may be different from self-reports. This adds another perspective. Ayan. So, yung question number 1, yung mismong nakaranas ng bullying. Kanilang self-reported experiences. Yung question number 2, peer-reported. Paano naman i-describe ng mga estudyante yung kanilang kapwa mag-aaral na nakakaranas ng bullying? And then, number 3, anong purpose ng number 3? It determines whether students see bullying differently when they are victims versus when they are observers. Ayun, interesting, di ba? Kapag yung pagde-describe ba ng mga estudyante na mismong sila'y nakaranas at saka ng mga estudyante na dinidescribe nila yung karanasan ng kanilang mga kapwa mag-aaral, magkaiba ba yun? May significant difference ba yun? And then number 4, it reveals whether bullying experiences vary between males and females, helping identify gender-related patterns. Baka naman may kinalaman yung gender sa bullying. And then, question number 5, ang purpose niya to identify whether bullying experiences vary across academic tracks, which may be linked to environment and peer culture. Baka naman may kinalaman dahil sila ay kabilang sa ganong strands or tracks. So, makikita natin na yung first question natin, dinidescribe lang niya gaano ba kadalas, anong uri, saan nangyayari ang self-reported bullying. Yung second question natin, ginagawa rin ito mula sa pananaw ng mga peer-reported experiences tulad ng nabanggit natin para magkaroon naman tayo ng ibang perspective. And then, ina-analyze natin yung makabuluhang pagkakaiba. May significant difference ba sa pagitan ng self-reported and peer-reported bullying experiences? And then yung fourth and fifth question natin, tinitignan lang natin, okay, kung nagkakaroon ba ng significant differences based sa gender and academic strands. Para mas maintindihan natin, okay, ang iba't ibang pattern. Baka naman may pattern talaga ang bullying. Papapansin natin na yung bawat tanong natin may sariling purpose. Ngunit kapag pinagsama-sama natin sila, nagbibigay ito ng isang kumpletong larawan ng problemang nais nating pag-aralan. Yung mga specific research questions na to, nagsisilbing guide natin sa pangangalap at pagsusuri ng datos. Dahil dito, mas nauunawaan natin ang bullying mula sa iba't ibang pananaw or perspective at natutukoy ang mga posibleng pagkakaiba based sa gender and strand. Ayan. Pagkatapos nating magbigay ng mga specific research questions at ipaliwanag yung importance ng bawat question, tingnan naman natin, ano ba yung mga bagay na dapat nating iwasan? Okay, yung mga usually pagkakamali pag bumubuo tayo ng specific research questions. Pwede nating i-post yung video para makita mo ng word for word yung flow, karaniwang pagkakamali, bakit hindi ito dapat, at ano yung dapat mas maayos na gawin para maiwasan yun. Okay, alamin natin, saan ba karaniwang nagkakamali yung ibang researchers sa paggawa ng research questions?
So una, iwasan natin yung mga tanong na masyadong malawak dahil mahirap itong sagutin at maaaring hindi masaklaw ng ating research. Okay? Yun, wag masyadong malawak. Next, wag gumawa ng double-barreled questions o dalawang tanong na iisa lang namang pangungusap. Dahil maaari itong magdulot ng magulong sagot. Ayun, dapat specific, direct to the point. Next, iwasan ang leading or biased questions na maaaring makaimpluwensya sa sagot ng respondents. Next, huwag tayong gagamit ng jargon o masyadong komplikadong salita upang madaling maunawaan ito ng mga sasagot, especially yung questionnaire natin. And then next, siguraduhin ang bawat tanong ay nasusukat at kayang sagutin gamit ang data collection. Ayan. Mas magandang paraan ay gumawa tayo ng mga tanong na specific, simple, neutral, objective, at measurable. Ayan. Ang magandang SOP ay isang susi sa malinaw na data collection. Specifically, yung research questions natin. Okay, pag maganda ang specific research questions, malinaw ang data collection, mas maayos ang magiging analysis at magiging maganda or magiging reliable yung findings natin. Yan. So, ayan guys. Papatapos na tayo bago tayo magtapos. So, mag-recap muna tayo, summary. Balikan natin yung mga mahalagang puntos na dapat nating tandaan sa paggawa ng SOP. Yan, makikita natin. Una, magsimula sa malawak na problema. Yun ang first step. Explain natin ang context kung bakit mahalaga ang ating pag-aaralan. Next, bumuo na tayo ng malilinaw at tiyak na mga research questions based doon sa ating general problem. Maaari kayong gumamit ng mga tanong na WH questions like who, what, where, when, why, how. Depende. Upang matiyak na masagot ang layunin ng pag-aaral. Siguraduhin nating naka-align ang bawat question sa research title. Okay? Ang mga tanong ay dapat tumutugma sa ating variables, population, at research design. Yan, didiscuss pa natin yung mga mas malalim yan sa ibang episode ng ating So ayan guys, yung variables, population, research design. Linawin natin ang layunin ng pag-aaral. Yan, dapat malinaw kung ano ang dapat nating malaman, ihambing o suriin sa research. And then, iwasan natin yung mga karaniwang pagkakamali tulad ng napakalawak na tanong, double-barreled, okay? Leading questions, biased questions, at saka yung mga masyadong komplikadong salita or jargon. And then, last, gawin natin konkreto, makabuluhan ang ating bawat questions upang makalikom tayo ng data at maging kapaki-pakinabang at practical ang result ng ating research. Ang malinaw na SOP, let us remember, it guides us, okay? It serves us a foundation ng isang mahusay na pananaliksik. Okay, magiging guide natin ito sa makabuluhan, ulitin natin, at mapagkakatiwalaan or reliable findings. Ayan. Okay guys, so ayan. Okay, tapos na tayo sa pagdidiscuss. So sana naging malinaw sa inyo kung paano gumawa ng malinaw, tiyak, at makabuluhang SOP. So once again, balikan natin yung proseso ng mabilisan. Nag-start tayo sa general problem. And then gumawa tayo ng specific research questions. And then, in-ensure natin naka-align ito sa research title at iniwasan natin yung mga usual na mistakes. And then, nakabuo tayo ng isang kumpleto at organisadong SOP. Let us remember, hindi pa rito nagtatapos ang iyong research. Okay, kapag may SOP ka na, ang susunod na hakbang usually ay paggawa ng hypothesis. Okay, especially kapag ang study mo ay gumagamit ng quantitative o comparative research design sa ating example, pero usually quantitative. Gagamit tayo ng hypothesis. At itong specific nating research title na discuss, ito ay comparative research
design. Sa next vlog natin, pag-uusapan natin paano ba gumawa ng hypothesis. Okay, aalamin natin kung ano ito, kailan ito kailangan, at paano bumuo ng null at alternative hypothesis. Okay? At paano natin ito i-connect sa ating research questions at variables. So once again, thank you very much sa panonood. Kung nakatulong ang discussion na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel. I-click na rin ang notification bell para hindi natin ma-miss ang ating mga susunod na educational vlogs. So ayan guys, hanggang sa muli, happy researching, God bless, at see you sa next vlog.